Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pangingitian naman po ang inyong mga katabi at pakisabi, maligayang Pasko. Yan. Pwede na po kayong mamasko sa kanila. Naku, yung iba talaga. Tandaan po natin, bakit kailangan nating huwag limutin ang pagbati ng maligayang Pasko? Kung inyo rin pong susuriin, ang ating mga misa nobenaryo ay nakapaloob pa rin sa tinatawag nating Pasko ng Pagkabuhay. At sa liturhiya ng ating simbahan, mayroon po tayong tinatawag na dalawang Pasko. Pero ano ba ang meaning talaga ng Pasko? Batid ko, alam nyo na. Pero kung babalikan po natin, ang Pasko ay hinango mula sa wikang Hebreyong Pesach na ang ibig sabihin ay Passover or pagtawid. Kaya nga ang unang Pasko sa ating kalendaryo ay Pasko ng pagsilang. At alam po natin, ito'y pagtawid mula sa langit patungo sa mundong ibabaw. At lagi natin itong inaalala. Pero tatandaan at paulit-ulit po nating sasabihin, nasa ika-6 na linggo tayo sa Pasko ng Pagkabuhay. At sana makita nyo ito, sapagkat hindi lamang ito pagtawid mula sa kapangyarihan patungo sa pangako, kung hindi pagtawid mula sa pinanggalingang kasarinlan ng kasalanan hanggang sa pangako ng muling pagkabuhay. Sinimulan ni Jesus ang daan. Kaya ang Paskong ito ay napakahalaga para sa ating lahat kasi dito rin tayo papunta. Walang ibang ipinangako sa atin kung hindi ang buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. Kaya po, yung tagpo sa Ebanghelyong ating narinig, ito yung tagpo kasama doon sa Ebanghelyo ni San Juan na tinatawag nating farewell discourse. Yung pamamaalam ni Jesus. Kaya nga, nakita ninyo at sana narinig ninyo, naghahabilin si Jesus sa kanyang mga alagad. Naghahabilin siya, at nitong mga nakalipas na araw, lagi po nating naririnig, sinasabi ni Jesus, manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa aking pag-ibig, sundin ang aking utos, mag-ibigan kayo. At sa ngayon, naghahabilin si Jesus dahil sinabi roon, babalik na ako sa nagsugo sa akin. Pero napansin niyo po ba? Para talaga tayong mga alagad ni Jesus, taong-tao rin. Sana po hindi niyo po na-miss out yung katotohanan iyon. Yung mga sinaunang apostoles, taong totoo. Bakit? Narinig niyo po ba si Jesus parang tila baga nagtampo at nagreklamo? Sinabi roon, ngayoy paroroon ako sa nagsugo sa akin, wala man lang isa sa inyo ang nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. Kasi abalang-abala sila, paano kami? Aalis ka, iiwan mo kami. Paano kami? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay paalala rin sa atin, tayo rin ay sabay-sabay na tumawid mula sa kinasasadlakan nating mga pangamba at hilahil ng buhay, patungo sa pangako ng pag-akay kasama rin si Maria. Kung ating titingnan, nagpatuloy naman yung storya. Sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Ipapadala ko ang patnubay at nasa sa inyong ikabubuti na ako'y aalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating ang patnubay. At alam niyo po, yung salitang patnubay or advocate, mas maganda rin pong tingnan yung sinasabi nating parakletos, yung parating nasa tabi. At yun ang banal na Espiritu Santo na ipinangako at patuloy na ibinibigay sa ating lahat. At kadalasan ito rin po yung hindi natin maramdaman. Kasi sanay tayong makita lamang at yun ang paniniwalaan natin. Kaya nga, yung mga alagad, parang bigla silang nagkaroon ng agam-agam. Kasi mawawala sa paningin nila si Jesus. Aakyat siyang muli sa langit
at ang makabundong presensya niya ay parang maglalaho. Pero ano po ang pangako? Huwag kayong matakot, sapagkat mayroon akong ipapadala sa piling ninyo. Ang tendency ng tao, mga minamahal kong kapatid, kapag may pinagdaraanan, ay makita lamang yung kanilang kinasasadlakan. Ang tendency, lumiit yung pananaw, ang tendency, ako lang ang mahalaga. Yung pinagdadaanan ko lang, yung makikita ko. Kaya ang sinabi ni Jesus, ipapadala ko ang banal na Espiritu, huwag kayong mangamba. At ito po yung naging totoo sa karanasan ng mga alagad sa unang pagbasa. Sa mga gawa ng mga apostoles, narinig po ninyo yung karanasan ni San Pablo at ni Silas. Ano pong ginagawa ng dalawang ito? Namamalakaya sila ng pananampalataya, kanino? Sa mga hentil, sa mga hindi naniniwala. Pero ano yung kanilang lakas at sandigan? Yung katotohanan na hindi sila mag-isa. Na nasa kanila ang kapangyarihan. Tandaan po ninyo, yung unang pagbasa ay tapos nang makabalik muli si Jesus sa langit. It is after the ascension. Kaya po ang nangyayari dito, saan kinukuha, tinuhugot ni San Pablo yung lakas nila? Pinaguhubaran sila, sinisiil sila sa harapan ng mga iba't ibang mga tao. Pero ano yung naging sandigan nila? Kahit pa nasa pinid sila ng kanilang kulungan, sinabi roon, nang hating gabi na, hindi nagpatinag si Pablo at si Silas. Umawit sila ng mga imno at patuloy na nanalangin sa Diyos. At yun ang kanilang naging sandigan. Hindi nalito si Pablo. Hindi rin sila nag-alinlangan. Kaya nga, anong nangyari? Nakalag, lumindol. Nabuksan yung mga piitan at nagising yung bantay. Ano pong nangyari? Nung nakita nung bantay, nabukas yung mga kulungan, anong gusto niyang gawin? Gusto niyang magpakamatay. Kasi parang ganun rin yung hahantungan niya. Dahil kapag ka nalaman na nakawala yung mga nasa loob ng piitan, ipapapatay rin siya. Pero anong sabi ni San Pablo? Huwag mong saktan ang iyong sarili. Nandito pa kami. Pwede silang umalis, pwede silang magpulasan, pwede nilang piliin na maging komportable sa kalayaan. Pero tandaan ninyo, saganang kapangyarihan rin ng Spiritong pinananaligan nila Pablo, naisip pa nilang magmalasakit kahit sa kanilang tagapagbantay, kahit sa taong sa kanila ay nanakit. At dahil sa kabutihang iyon, nakita natin mga minamahal kong kapatid, hindi na iiwang mag-isa, lalo't higit yung mga taong nananatiling tapat at mabuti. Kagaya ni Pablo, kagaya ni Silas. Tatanungin niyo ako, Father, nasaan si Maria? Tandaan po ninyo, bago pa man ang tagpo sa Ebanghelyong ating narinig, inihabilin na tayo ni Jesus sa makainang pagmamahal ni Maria. Bago pa man ang tagpo sa unang pagbasa sa mga gawa ng apostol, sa unang kapitulo, naroon si Maria. Nang umakyat si Jesus sa langit, sinabi roon na natiling nagtipon-tipon ng mga apostol at mga alagad at nanalangin kasama ang mga babae at naroon sino? Si Maria, na ina ni Jesus. Sa tahimik na pananatili ni Maria, tila baga sinasabi niya, narito ako, huwag kang mangamba. Sa buong buhay ni Jesus, mabibilang lamang sa kasulatan yung mga naisulat na akda. Pero matingkad na matingkad, mula
sa kanyang sinapupunan hanggang sa muling pagkabuhay, hindi umalis si Maria sa tabi niya. At ito yung pag-ibig na nananatili, pag-ibig na patuloy na nananahan at handang sumama. Mga minamahal kong kapatid, ito rin po ang paanyaya sa ating lahat. Tandaan po ninyo, sa unang pagbasa, hindi naman si Silas at si San Pablo ang lumaya. Sino ang tunay na lumaya? Yung bantay nila. Sapagkat nang ipinahayag niya ang pananampalataya niya kay Jesus, dahil sa kabutihang naranasan niya, ito'y naging daan ng pagbabago ng buhay. At ito rin ang hangarin ni Maria, ang ilapit tayo kay Jesus. Walang ibang daan. Hayaan niyo pong ibahagi ko rin po yung isang pagninilay nung isang obispo na malapit ng maging santo. Sabi po ni Archbishop Fulton Sheen, "In the supreme crisis in the history of human salvation, at the foot of the cross, the last man standing was a woman." Sa pinakarurok ng krisis ng kasaysayan ng kaligtasan ng tao, sa paanan ng krus, ang nanatiling nakatindig ay isang babae. Walang iba kung hindi si Maria. Sa katahimikan po ng paninindigan at pananatili ng ating ina, nakalag ang takot ng mga sinaunang alagad, nakalag ang takot maging ni Jesus, sapagkat parating nasa tabi niya si Maria. Sa tahimik na pananatili ni Maria, anumang kadena ng takot at pangamba, paulit-ulit na pinapaalala, "Huwag kang mangamba, hindi ba ako ang iyong ina?" Mga minamahal kong kapatid, hanapin natin ang muka ni Maria kahit sa gitna ng ating mga problema. Hawakan natin at kapitan ang kanyang mga kamay kahit tayo ay tigib ng pinagdadaanan. Sapagkat sa tahimik na pananahan ni Maria, matatagpuan rin natin tayo'y lumalapit kay Jesus. Dahan-dahan man, paulit-ulit man, pero parati tayong inilalapit ni Maria kay Jesus. Maria, salamin ng katwiran, panalangin mo kami. Manatili po tayo sa katahimikan at ipagpasalamat po natin ang lahat ng tahimik na pananatili sa buhay natin ng ating minamahal na ina. Amen.